Is this, you think, one way of the impeachment is talagang not to let her run, or I don't know if you can call it political poisoning, some would put it? Ano? Impeachment is a process, no? Yeah. Na it is a process of accountability. Mhm. So, sabi ko nga whether may eleksyon o wala. Kasi nung sinimulan tong impeachment na to, 19th Congress Mhm. Wala pa naman 2028 Malayo pa. Wala no? pa, malayo pa oo. di ba? So, there is already a call for accountability. Mhm. Na from that time onwards hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot. Mhm. Di ba? So, siyempre, ito naman tsaka hindi kami ang complainant dito, Oo. Ang complainant dito, pare, Oo. at saka badre, Oo. at saka yung mga civil society. Oo. Kami, ginagawa lang naman namin yung trabaho namin bilang mga membro ng Committee on Justice. Mhm. Kasi nang nirefer sa amin. Buti nga yan. Ulitin natin nga yun, Kong. Napakaganda ng slide mo. Kasi the reason why this angle always comes up is politically motivated. Kasi akala nung iba is para bang political persecution because nga ayaw patakbuhin, ganyan. Now, let's make that very clear. Sabi nga ni Kong, pakiulit mo nga ulit sa mga nanonood sa atin. Ang complainant dito, religious group, Okay, at religious saka group, civil society. civil society. Yes. Ang Congress, ang trabaho lang namin, gampanan yung trabaho namin ayon sa saligang batas. Dahil ito, nirefer sa committee namin. Dahil kung wala naman nagreklamo, wala naman i-refer sa amin. No, that's right. Wala naman kami iimbestigahan. Diba? Wala namang Tsaka, tignan natin yung ano ba talaga yung meaning ng impeachment. Sabi nga nila, yung impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. Ibig sabihin, ang impeachment, ang tinitignan talaga dito is a test of fitness and conduct. Kasi isasalang ka sa 2028. Di ba? O, dito na, pupuntahin natin sa gusto nilang marinig. Hindi pa maganda rin na dapat yung mga sasalang ka sa 2028, pagtakbo mo, wala ka ng baggage na dala-dala. Nalinis mo na yung mga allegation sa'yo. Diba? Kasi, ang hirap din, Ang isa sa sinasabi nilang issue, ano ngayon, may crisis. Ba't inuuna pa ninyo yung impeachment? Ito naman tanong ko, sino bang gumawa ng crisis? Di ba head of the state din? That's right. Di ba yung away ng bansa sa ibang bansa? Sa ibang bansa, right. Sino ba nagdesisyon ng away na yan? Di ba mga presidente rin? So, could you imagine, tayo rin maglagay ng isang presidente na medyo masasabi natin, yung kanyang fitness to govern, may problema. Di could you imagine kung saan niya tayo dadalhin ang bansa natin? Ang sinasabi nila, hindi. Ang ina-allege ninyo kay BP, 600 million lang, ikukumpara sa ang laking issue ng flood control. Di ba sinasabi nila yan? Kasi ito pala yung hawak niyang pondo. Pag siya naging presidente na, pondo na ng buong Pilipinas ang hawak niya. So could you imagine, ito ang hawak lang niya, DepEd. Nagkaroon na ng problema. Sa susunod, pag hawak niya buong Pilipinas, 6 na trilyon na ang hawak niya, hindi na milyon. Trilyon na. So, could you imagine yung power na hawak niya? Sabi nga nila great power comes with great responsibility. So, dapat, pag ikaw, binigyan ka ng pagkakataon na mamuno sa bansa, dapat maging maingat ka. Alam mo, ang ganda na sinabi mo na yung Kong na kasi lumalabas pa para sa kanya pa ito It's one way of saying na, you lay your cards before, anyway, she has declared already, 2028. So, you put your cards out there na, ito, binabato sa akin as early as now. Let's clean this up, let's clean our racks. Yes. Ayusin na natin to, sabihin na natin, ito sinasabi niya sa akin. Luma na yan di ba? Ganon In a way, kung eventually, na-dismiss siya. Dapat nga pasalamatan pa niya kami. That's right. Dahil pagdating ng 2028, hindi nyo na po pwede sa aking gamitin yung armas na yan. Wala kasi, na na-desisyon na. Hindi ako guilty. Di ba? Mm. So kung gano'n na mangyari, at least, makakatakbo siya,
mag-focus siya Hmm. sa programa na gusto niya That's kung right. saan niya itatahak Oo. ang ating bansa. Ay, dapat magpasalamat pa si Bibi Sara. Di ba? Maraming salamat po ko sa inyo sa committee na ito. Di ba? Di ba? Na nabigyan siya ng Pagkakataon. Oo, on a national Diba? scale. On a ha? national scale. Oh, di ba? Oo. I think some of the yung think tank niya should look at it from that POV, no? Sige, ito parang wala na tayong, hindi ka na uupo pa o tatayo sa entablado na paulit-ulit mong iaano yan. Ito, once and for all, tapos. You can always check on the YouTube or records what you have in the internet. Tapos na tayo. Dapat ganun yata iniisip nila. Exactly. Di ba? Baka kasi positive lang lagi tayo mag-isip. No? Kasi dapat naman talaga ganun eh. Di ba? So, That's may right. issue binato sa'yo. So, dapat sagutin mo. Mhm. Nang sa ganun, malinis mo rin yung sarili mo, yung pangalan mo. Mhm. Kasi mahirap din naman. Dahil unang-una, yung tatakbuhan mo, hindi naman ordinaryo. Oo, yes. Yung posisyon na yan, di ba? Mhm. Medyo mabigat. Right. At nakasalalay yung buong Pilipino, yung mahigit 100 milyong Pilipino. Mhm. Nakasalalay yan sa mamumuno. That's right. Dahil kung nagkamali ka, ako, kunyari, siya manalo, siyempre gusto ko magtagumpay siya. Mhm. Remember, nung una silang tumakbo ni BBM, Mhm. ni PBBM, hindi naman ako part ng unit team eh. I was campaigning for Isko Moreno. Mhm. Mhm. Action Democratic ako, Isko Moreno ako eh. Mhm. So, ako, nung nanalo si PBBM na bilang presidente, siyempre, bilang miyembro ng Kamara, gusto ko magtagumpay siya. Mhm. Kasi ang tagumpay ng Pangulo natin, tagumpay ng bansa natin. Tagumpay nating Di ba? lahat. That's correct.